Hello everyone, this is Teacher N and ayan, good morning sa all of you guys. So ito mga kalingap, meron lang akong ihahatid sa inyo na konting kaalaman, ano. So sabi ko nga hindi naman ako abogado, pero meron din naman akong konting kaalaman tungkol sa legal na usapan. Ika nga. So ayun, ito bang pagre-record ng audio conversation ay pasok sa Wiretapping Act? So, ayun pag-uusapan natin. So, ayun mga kalinga, very controversial po itong issue sa ngayon na kumbaga usap-usapin, na dahil dito sa pagre-record ng audio conversation, dito nagsimula ang lahat ng kaguluhan. So, ito ay gusto ko lang naman ibahagi sa inyo kung ito ba ay pasok sa Wiretapping Act. Itong pagre-record ng audio conversation na very private, yes, pasok po. Bakit? Ito, papaliwanag ko Kapag ang usapan ay ginawa in private, halimbawa, sasabihin ko, mag-usap tayo lang naman dalawa, and both sides, alam niyo na kayo lang talagang dalawa ang nakakaalam ng conversation. And kapag nire-record mo yon na hindi alam ng kabilang panig na nire-record mo, wala siyang consent at hindi niya alam, so yun po ay paglabag sa private consent ng kabilang panig. So, ibig sabihin, pasok po yun sa Wiretapping Act. So, ayun, meron po tayong tinatawag na RA 4200 ang pag-record sa private conversation na walang pahintulot ang isang side. So, ayun, pasok po yan sa tinatawag nating Wiretapping Act. Bakit po? Kasi yung ginawa mo na yun na audio conversation na pagre-record or kung halimbawa man video, pwede ba yung gamitin as an evidence, as a panlaban doon sa taong ginawan mo ng gano'n? Halimbawa, nirecord mo yung conversation mo kasi meron kang maitim na balak na gusto mong gagamitin mo siya as an evidence, di ba? Hindi mo yun pwedeng gamitin at hindi yun pwedeng tanggapin ng mga husgado as an evidence dahil yun ay nirecord na kayo lang dalawa. So, yun ang tinatawag natin na fruit of the evil tree, ayun, or fruit of the poisonous tree, ayun. Ang tawag doon sa na-record mo yun na video ay fruit of the poisonous tree. So, hindi po siya pwedeng gamitin against doon sa tao na nakausap mo, di ba? Kasi nilabag doon yung tinatawag natin privacy consent. Ayun. So, doon po papasok ang tinatawag nating Wiretapping Act and pwede ka pong makasuhan. Kaya mga kalingap, mga kababayan kong mga Filipino, ingat-ingat po tayo. Kung halimbawa gusto mong mag-record as an evidence, sasabihin mo siya na, ayan, sige, mag-uusap tayo ng dalawa lang, pero kailangan i-record natin ito. Ngayon, kung magre-record ka ng ganun, yung sinasabi mo na yun, kailangan nakasama doon sa recording mo. Diba? Halimbawa, gusto mo talaga mag-record as an evidence kasi, halimbawa, duda ka, So, sasabihin mo doon sa kausap mo na, pwede bang i-record yung usapan natin? So, kailangan naka-record din yun para may proof ka na nag-consent siya na i-record. Pero kung wala siyang consent na i-record mo, i-record mo lang siya sa sarili mo, kung ano man ang motibo mo, well, pasok na pasok po yan sa Wiretapping Act and pwede ka pong ma-charge. And napakalaki ho ng kumbaga karampatang kaparusahan nito. Kaya ingat-ingat po tayo mga kalingap. So, yan lang po ang aking maihahatid sa inyo na kumbaga reminder, paalala lang po bilang syempre, mga brothers and sisters ko dito sa Kalingap. So, kailangan natin mag-ingat-ingat. So, ayan mga Kalingap, once again, binabati ko kayo magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa lahat. Ingat po tayo palagi. At syempre, bago natin gagawin isang bagay, kailangan muna natin isipin ang salitang think, T-H-I-N-K. Think before you click and think wisely. Huwag po tayong basta-basta gagawa ng mga bagay na pagsisisihan din natin in the end. Okay, so that's all for today. This is Teacher N Channel. Bye and God bless.